Alam nyo mga bossing, kung kahapon ho nakinig ho kayo sa amin, nanood ho kayo sa amin, trending ho ngayon sa social media, mga na-discuss ho namin kahapon. You know? Just in case na hindi nyo na nasundan kahapon tulad ho yung mga diniscuss ho natin kahapon. The juvenile law. Andyan ho, by subtopic ho, pwede nyo ho kaming puntahan at panoorin sa aming, ito ho, sa YouTube channel ho namin, Bitag Official. And then kahapon episode, the full episode, ganun din ho, yung mga subtopics ho. No? So sabi ho na, trending ho ngayon yan. And tungkol doon sa UN, kita mo, lumabas na ho yan. Sabi no, Terte, matulog na lang daw yung mga... yung wrong premise, sabi ho nila. Ngayon ho yan, sa ating kahapon, iba ho talaga pag binago-bago mo yung mga salitang suggestion and incitement. Yun ho, binantayan ho natin. So, anyway, let's leave it there just in case kung sakaling curious ho kayo. Then, bisitahin na lang ho yung aming YouTube official, Bitag Official, yung channel ho namin dyan sa YouTube para masundan nyo ho yung kahapon. It'll be redundant, papaulit-ulit na lang ho tayo kung sakaling balikan pa ho natin. Anyway, nandyan naman ho sa YouTube dyan. Let's take this one, mga bossing, ano? Okay, let's get it on. Idol, sabi ho ni Ken James Tapyahan, morning. Nakikinig daw sa Jensen ngayon, si Clyde Cañete. Sabi ho dito kanina si Juan, excited na po kami marinig boses mo, Idol. Here we go. And then, kikinig daw sila sa radyo sa Pasay. Okay. Well, okay. Sige, interactive. Sinasabi ho natin, talagang... if you want to participate, gusto niyo ho talagang magpartisipa, sige ho, mag-tweet na ho kayo sa amin. If not, sige ho, mag-Facebook ho kayo sa amin. Okay? Mas maganda hong takalakayan kasi real time na pumapasok ho yan and nasasala ho ng aming social media team. Ganon din ho yung aking team na na-compose ho dito ho sa Radyo 5. Doon ho sa mga topics na pwede ho nating pasadahan. Okay? Yung mga topics. So, in fact, yung topic ho natin mamaya ng konti, but let me ito dito muna. No? Gusto ko lang hong bigyan ng diin authority. No? Kasi eto, sa bagay, hindi ho mismo galing kay Duterte mga balita na to. Bagkus doon sa mga taong napagtanungan at nagbigay ho ng kanilang mga pahayag at maingat ho tayo rito kasi hindi ho tayo nakakadiretso. Ibig sabihin, we're not getting it straight from the horse's mouth. Kay Digong. Alam niyo naman ho kasi nagbo-boycott pa ho siya. Talagang hinahamon ho. Napapansin niyo ho ba tahimik ngayon ng media? They don't want to talk about boycott. Ayaw ho nilang pag-uusapan yung boycott na yan. I can understand. Sino ba naman, naturalmente, iba pa rin talaga yung nakukuha mong balita direktamente mismo sa tao. Pero masanay ho tayo kasi kahit na ho si Pinoy, hindi naman nagpipress ko bihira Ang nagsasalita. Yung pinaalis na ho natin, kumbaga, total nandito pa rin naman tayo sa hindi ba? Wala pa naman tayong June 30. Pabatiin nga natin si Edwin, parang sa beat, sa farm, walang picture, purong ganyan, tunog na lang ba? Decided, binura nyo na ba? Alam ko, nagpaalam na huto sa atin. Is that Edwin? Okay? Alright. Nakapag-impake na ba kayo? Okay. Edwin, hindi naman kita nakikita nag-Amerikano tapos may panyo ka ba dyan sa bulsa mo? Makabarong Tagalog ka Tsaka hindi ka naman ganyan pag nagsalita. Hindi ka naman nakaupo sa couch sa silya Nakatayo ka. Tapos may seal doon sa podium. Si Abigail. Ito, matagal na hindi natin narinig. Kumusta si Abigail? Meron kang sore throat? Sinisipon ka? Tagal na kitang hindi naririnig. Di ko maintindihan kung saan ka na ngayon. Tinatanong lang naman kita. Anyway, sige. Okay. Yan ho. Mga personalities sa Bitag Farms, mga outgoing na ho yan, they only have until the 30th of June. Sa katapusan na lang ho sila. Kaya yung mga personahe ho na yan, mawawala na ho yan, mamimiss nyo ho. Etong isa nakapagpiansa yung Sagradong Baka sa Nueva Ecija. Ang pumalit na sa ito ang papalit ho sa kanya si De La Rosa, John De La Rosa. Kilala niyo yung Sagradong Baka, si Alan. Papabatiin yung Sagradong Baka.
Wala. Ang hina. Parang okay. Kamusta ba yung mga damo dyan sa Nueva Ecija? Maganda ba? Oo. Ay, totoo. Ano bang kaso mo rin? Nasa ombudsman, sandigan ba? Ginagapang mo ba? Or ano ba? May mga pumapadom. Wala ka bang involvement sa droga? Something to do. Alam ko parang nasabit ka lang ata doon sa mga baril That is very true. Hindi ba ikaw yung pakay ni Digong na parang 3 general? Ang sabi niya mga bossing, hindi siya po pwede yun kasi wala na siya Tsaka, paano naman siya mag-i-involve? Paano mo masabi? Mamaya meron kang mga extracurricular activities. Paano pag nalaman ko nakabilang ka ron? Anong gagawin ko sa'yo? Sige nga! Itaga mo sa bato. Tuloy mo. Hindi ikaw yung kasama doon sa 3 generals. Anak ka ng tipaklong pag ako mapahiya rito. Alan nyo yari ka sa akin. Sigurado, Pexman? Swerto dahil hindi ka kasama doon sa 3 general? Kilala mo sila? Naririnig niya raw kasi siyempre kahit na papano meron pa rin siyang network intel doon sa loob ng naturalmente dati ikaw yung pinuno, hindi ba? Hindi ba bata mo to? Dumidikit-dikit sa'yo. 3 yun sabi ni Digong. Kulang pa yung bilang, ibig mo sabihin? You have yet to verify and confirm, pero sabi mo ng ganun. Nung ikaw ba'y nakatenga nung araw dyan sa Campo Crame, kumusta ba yung mga internal affairs? Ginagamit nyo ba yan, boss? Tinatanong lang naman kita. Alam mo naman, siyempre, gusto ko lang malaman, ano ba nung sa termino mo nung araw? Ano bang sistema pagdating sa yung mga lifestyle checking sa mga general? Nung ikay nakaupo, ikay happy noon, Alan. Pakiliwanag nga, konti. Iba yung sistema, yung mga internal affairs, hindi yung internal affairs na ginagawa nung sa Amerika na talagang sinisilip yung mga pamumuhay nila. Ganun ba? Ano ba tingin mo dyan kay General Marquez? Parang may ipot? Ano? Sa bunbunan? Nagsalita, sabi, wala daw ebidensya makita ron sa 3 general na talagang pinagdududahan itong si Digong. Sabi ng ganun mag-resign, nakakahiya. Ikaw tingin mo, mas maganda usapan lamang you now have the privilege to talk dahil alaka na naman yan, di ba? Ano yung palagay mo? Hindi ka mapalagay. Baka naman sabit ka. Ay, hindi po pwede yan. Itagaraw sa bato, mamatay pa raw yung pusa, aso, at saka mamatay pa man kung sino nag-aakusa sa kanya, hindi siya. Tama ba ako? Tumpak daw. Okay, playing safe ka. Okay, sige. Mukhang nalagay ka naman sa sentro ng kontrobersiya. Kumusta ba yun? Sinampahan ng yung mister mo. Ano ba nangyari doon dyan? Wala ka talagang alam. Hindi kaya doon pinasa yung mga pera. Kamusta ba yung anak mo na talagang naligo dun sa bathtub na maraming dolyar pera? Gusto mong kurutin sa singit? Usapang magulang niya. O sige, si Janet mananatili kasi abangan natin. Pasing, hindi ba mister mo nasa militar noon? No comment. Sige, okay. Okay. Yan ho mga mananatili ho si Janet sa Bitag Farm ho natin. So yung mga tayo ho'y binibigyan pa rin natin kasi hindi pa ho tapos yung June 30. So nananatili pa rin si Edwin at si Abigail at si Alan talagang matagal na nawala noon at then si Janet. Sabi ni Janet, there's life after jail. Kamo. Parang narinig ko yan doon sa alam niyo kasi may in the box na mga leaders ho natin, may mga out of the box na leaders natin, tsaka yung mga Xbox leaders natin. Yung Xbox, ang tawag noon, sila ho yung mga typical na virtual, yung kailang nakikita, yun ang mundo. There's life after. Sino may sabi niyan?
can you please help me? Yung mga social media followers and listeners, nasa balita, there is life after, fill in the blank. There is life after residency? There is life after palace? Daw ba? There is life after bahala na ho kayo. Because there's now so much time for Xbox. Anyway, sige, medyo ina-warm up lang ho natin kayo. Here we go. Nasa diary ho kasi na hindi ho natin talagang siguro ho, sabihin na lang ho natin anyway, ito ho yung nakausap daw ito ho yung si Suarez ang nagsabi na hindi parang in-identify ho ni President Digong yung isa hong hinara sa Campo Cramengo na ito daw involved sa droga. Yung isa. Ang siste, ayaw sabihin itong putok sa buho na to Kaya hindi ko tuloy malaman kung ina-SS to. Ano yung isa mong SS? SS. Sausaw, sakay, angkas, or saw, or as. Angkas, sakay, sausaw. Nakiangkas, nakisawsaw, at nakisakay. Sa balita, ganun kaya to si Suarez? Huwag ka magagalit, bossing kasi lamang hindi mo magsasabi ka, pinangalanan pagkatapos hindi mo pwedeng ibigay. Come on, name names. Total Total, kachokaran mo naman si Digong para ikaw stripteaser niyan sa sa entablado stripteaser. Yung parang tinutukso-tukso muna, ayaw pang let's get it on! Ayaw So, sabi, pinangalanan, isa doon, sinabi ni Suarez, pinangalanan daw, pero hindi niya pwedeng ibunyag. Nagsalita ka pang, isa ka parang kumag So, nag-uusap kang congressman ka. Sip-sip! Okay, anyway. Okay, higop. Okay, sige. Ay sabi raw ho, itong si Duterte, si Digong, si President Digong, medyo dismayado ho rito Ito sa mga lokal na mga opisyal na sila daw ho'y ito ho'y ay parang hinahayaan. There's permissiveness. Permissive. Hinahayaan. Condoning. Inaayunan. Pati nga daw, pati pagbebenta nitong mga illegal na droga sa halip na sila'y sugpuin. Abay, mga 35 na mga local officials, mga 35 of local 35 local executives daw, illegal na droga. Ako sus Mariosep. Kayong mga 35 mga local executives na nakikinig, nasa balita, nakikinig ngayon, nagkakalansingan na bang inyong mga bombolyas? Kumusta ba yan? Hawakan nyo, baka magkalansingan pa ng husto yan. Ngayon ba, nagpapawis na bang inyong mga singit at sabay nagkakalansingan yung bombolyas ninyo? Nagpapawis na bang inyong mga hinlalaki, mga singit ng inyong mga, dyan sa inyong paa na baka magkakalipo nga kayo ngayon? Nagpapawis na bang inyong mga kilikili sa takot na parang alam nyo naman, pag may intel yung hindi kayo sasantuhin. At sinabi pa nga, kung maaari, mangumpisal na lang kayo, umamin na lang, and humingi ng patawad para naman masentensyahan kayo ng medyo magaan. Ayun ang sabi. Talagang matigas kayo, lalaban kayo, mabuti pa, come forward. Hindi naman, ito talaga, till death, do us part. For drugs. Sabi ko nila, hindi ko aamin to. Ay nako, Mariosep. There's life after death, sabi ho ng iba. There's life after Xbox, ha ha ha. There's jail after palace. Easy. There's life after this administration, incoming President Duterte for change. Okay. Eto ho yung mga sinasabi. Binabasa ko lang ho, hindi ho galing sa bibig ko. I'm just like a mouthpiece doon sa mga nagpa-participate ho. Malayang pamamahayag ho yung ginagawa ho natin. Okay. So, sabi ho ni Edward, sa wakas mapapalitan ng tunay ng mga barako at mga binabae doon sa Palasyo. Easy, baka magalit sa atin dyan. Wala namang masama kung binabae o mga barako, okay lang yan. Pero pag sinabi niyong binabae, iba naman yung malumanay.
mga bossing, lalagay niyo ko sa alanganin ito Baka mamaya ulanin ako ng batikos ng mga LGBT. Hindi, alam mo naman ako At pagdating dyan, ako naman equal opportunity ako Hindi ba? Fair. There's no such thing as discrimination in this. Dito sa programa natin, baka putaktihin tayo. Mga bossing, easy. Okay, sige. Seriously mga bossing, nakakabahala talaga. Ako nakakaabot sa akin din mga report na ganyan. May mga lokal na pamahalaan sa Visayas, sa Mindanao, involved sila sa drugs. And alam nila yung droga na mamayagpag sa kanilang balwarte. Subalit wala silang ginagawa. Hindi nila sinusugpo. Ayaw nila tumingin ng diretso dahil kapag tumingin sila ng diretso, makikita nila doon ginagawa. Doon nangyayari sa kanilang balwarte. Kaya ayaw tumingin ng diretso dahil pag tumingin ng diretso, kitang-kita mo kung sino yung mga putok sa buho. Kaya ang kanilang sinasabi lagi, what's up, Doc? If you can't win them, join them. If you can't beat them, join them. Parang ganun yung iba Naku, sis Mariosep naman to. Nakakabahala you know? And ako mahirap mag-speculate, mahirap na talagang analyzing the situations now. Other than yung pag-analisa sa kasalukuyang sitwasyon, hindi pwede kasi hindi natin malalaman kung anong mga susunod na hakbang at hindi naman natin pwedeng basahin ang utak nitong si Mayor Digong na incoming president kung anong kanyang gagawin doon sa kanyang mga pahayag. 3 general sa Campo Crame. Sabi ng ganoon, mag-resign na lang kayo, baka malagay kayo sa malaking kahiyan. And then, eto ngayon, 35 mga lokal na mga opisyal sangkot sa droga. Kaya, ito ba mapapabilang doon sa listahan na medyo mawawala, mamanahimik ng tuluyan o tuluyan ng mananahimik at sila'y magbabago? Or talagang sila'y pinagbibigyan ng pagkakataon magbago? At your choice, your consequence in the thing, tingnan na lang natin. Hindi ito mga ganitong klaseng situations mga bossing, naku sus Mariosep. Sabi rito ni Danilo Suarez, ito si Danilo Suarez. I don't even know kung papaniwalaan ko. But anyway, galing sa kanya. Kung sakaling magalit si Duterte, si Digong, ituro natin si Danilo Suarez siguro dahil gawin na lang hindi naman siguro gagawa ng storya itong kumag na to. Itong congressman na to. Sabi niya, it's like he is giving them leeway to confess. Perhaps they will get a lighter sentence if they confess. But he is not saying clemency or pardon. Sabi niya, parang binibigyan niya ng puwang para mangumpisal. Sabi ni Danilo Suarez, nang sa gayon, makakuha sila ng magaan na sentensya pag sila'y nangumpisal. Pag sila'y nangumpisal. Ngayon, gagamitin pala ni Digong kasi ang hukuman, kasi ang pagsisentensya, maliban na lamang doon sa pagkalap ng impormasyon, alam niyo, pagdating sa build-up, kumbaga intel build-up and build-up of cases against somebody, I think na ito si Digong understood fully well. Naging prosecutor As a prosecutor, you have to build up a lot of evidence or case against doon sa iyong inaakusahan. Bilang isang prosecutor, now we can analyze Rodrigo Duterte na parang hindi magsasalita si Digong na wala siyang pagbabatayan. Whether that's a raw information or first-hand A1 information or whether that information is out there, needs to be validated. Ito kasi, sabi natin, paano ba nakukuha yung mga impormasyon or intel sa komunidad? Kapag ikaw nasa law enforcement. Naturalmente, street intel, street intelligence, di ba? Field investigation or field intelligence. Meron sistema na alam din ni Senator Lacson na every intel coming from the community, it must come from the community. Manggagaling sa komunidad yan. Ngayon, ilalagay yan, pag-aaralan yan. Yung impormasyon na yan needs validation. Kinakailangan may patunay dito na hindi tayo mapapahi, hindi tayo makukuryente.
Ganun ho. Meron tayong sistema niyan, mga bossing. As a matter of fact, sa PDEA, ganun din ho sa mga anti-illegal drugs. Ang problema dito sa mga putok sa buhong nabanggit ho na PDEA man yan or na mga police drugs, ASOT, etong mga putok sa buho na to, ginagamit nila yung mga intel na kukuha nila. Sa halip na i-validate, ilagay ho sa sinasabing repository of information as an intel to become in intel if validated, it becomes an order of battle. Kapag ang isang impormasyon tumugma base doon sa ibaba, base doon sa barangay, sa mga tao sa lugar, doon sa mga aktibidades ng isang taong binabantayan, ay kinakailangan ho yan, i-build up mo eh. Hanapan mo ng mga tawag dito ng mga impormasyon na tatayo yung mga hindi na hinala bagkos. Ito yung mga ebidensya laban sa kanya. Ito yung mga sinasabing mga aktibidades at anumang mga bagay, whether surveillance, undercover, whether yun ang sinasabi ho natin, video footages of not transaction by way of undercover type operation to confirm yung sinasabing aktibidades ng isang kriminal. Ang anong pinag-uusapan ho natin dito? Information reference. The information reference are coming from the community. Kung minsan sa isang simpleng tao, sa mga grupo dyan sa komunidad, sa mga lokal na opisyal ng pamahalaan ng lugar na yan, na i-validate ho ngayon. Ang problema ho dito sa mga putok sa buho, mga dapat pinagtatadyakan sa mga bayag nila itong mga polis at mga PDEA na to, ginagamit ho yung impormasyon na yon na kung saan yung laboratory, or kasi kung saan yung sino yung ganito, ganyan, inaalagaan. Pagkatapos, hindi niya huhulihin, yun ang poprotekta. Ganun ho, alam ho ng PDEA to. Alam din to ng ASOT. It's sad. It's just like that. Kaya paano ka magkakaroon ng order of battle unless yung order of battle na yan, terorista, mamamatay tao, talagang wanted na wanted. Pero doon sa mga drugs, kalaka lang ho yan. Kaya ako para sa akin, sinasabi ho ni Digong, I know for a fact na ito ho si Digong. I'm sure the likes of Digong being a prosecutor, he's good on building cases, build up the case. Siyempre, ang mga isang mga attorney, may mga paralegal pa, mayroon sila mga undercover surveillance, mayroon sila mga intel dyan, iba-validate nila. Pinag-uusapan yan. Nilalagay ho yan sa radar screen pagkatapos confidential ho yan. Okay? Doon sa sinasabing, once nagtugma ho yan, and then it becomes an order of battle kung ito ho'y tugmugma na alam din ho nila action to. Kaya, kung si Duterte ho nagsalita, nagbigay ho ng sinasabing warning doon sa 35 local government officials. Nagbibigay ho siya ng puwang para mangumpisal. Pero hindi ko nakita rito, mangungumpisal ka lang. Tapos pag hindi ko nakita rito, mangungumpisal at magsisi ka sa iyong mga nagawa. Kaya ka nangungumpisal. Ang pangungumpisal ay pag-aamin ng pagkakasala or krimen na iyong nagawa at nagsisisi ka. Ngayon, siyempre pag nagsisisi ka, either ikay magkaroon ng magaan na sentensya pag ikay nangumpisal. Pero walang sisi, kumpisal lang eh. Ngayon, pag nangumpisal ka, kinakailangan gawin ka ring hudas. Ihudas mo kung sino pang alam mo. That's the multiplier effect. Kung ano ho yung napapakinggan nyo, gamit ho namin ng mga scorings ho namin dito. If not, yung mga beds or background music namin. Hindi ho pwede ho sa YouTube yan. So, ginagawa ho namin, ine-edit ho namin. We have done something na kung saan so that ginagawa ho namin, kinakat na lang ho namin. At the same time, yun na lang binabato ho namin sa Facebook for Facebook followers. Something that we can do na something na pag hindi nyo ho na papanood sa YouTube, sa Facebook. Kaya naman sa Facebook, kung ano yung mapapanood nyo sa YouTube, nasa YouTube. Okay? So binalansi ho natin. Ayan, you get it? And so marami ho kami mga plans but we don't want to talk about it now. Anyway, sabi ho ni Kenneth Pineda, there's life after Duterte's administration. Linya ng mga durigista at kriminal, ako ay palayain sa kuko ng agila. Alright, si Mac Ray, sa dami ng pera na kulimbat, talagang masasabi nila na there's life after jail. Okay. Si Jeppy, kasi nagsabi ho na, fill in the blanks, there's life after. Marami ho nag-participate, padala ho ng kanilang mga comment agad. Sa ating sa Facebook ho natin, sabi ho ni Jeppy Gruta, there's life after you confess and resign. Okay. Si Edward,
Kachila, yung mga general na yan, magkakaroon ng general problem, sama-sama sila, maglalaro ng Xbox pag binalas ng laban sa loob ng box. Sila yung parang mga ewan. Okay, Madel, ang kapal ng mga mukha ng mga ewan. Sabi huli ito rin. Say, okay, Madel, easy, galit na galit. Self-exile before the gong names the 3 generals and 35 local officials. Si Olivares, paktay na raw. Sino man mga general na yan. Okay. Si Stephen Emil, buti pa si Mayor Duterte, alam kung sino-sino mga involved. Samantala yung isa, si Xbox outgoing, kahit dyan sa harapan niya, bulag, pipi at bingi. Dahil busy sa lalaro ng Xbox na may anggara pa ng headset. Pati ba naman yung pinakikialam? Okay, yeah. Si Jobs Rigo, isa sa executive diyan, pangalan pa ay kontrabida sa na artista. Mukhang bagay naman sa kanya. I don't know what you're talking about. Mac Ray, okay, linisin daw bakuran ng PNP bago linis sa labas. Si Junior, sina General Kumag, General Kenkoy, General Kolokoy. Okay, that's right, Nay. Those crooks. We are interested to know who they are. Mag-antay muna tayo. Antayin muna natin kung anong sa susunod na kabanata. Huwag masyadong mainip. Ita mo, hindi ba? Pag nainip kayo, baka mabuisit yung mama, hindi na magsalita. Wala nang balita, wala nang salita. No talk, no mistake, no news, no nothing, no issues. Okay. Bitay din po para sa mga 35 officials sa sangkot ho sa droga if they was not stop or step down or stop the sample or stop sample. Ano ba yung sample na sinasabi nito? Sampulan. Dapat bitayin yan, Boss Ben. Mga official involved sa drugs. Masyadong loading ang live stream ng bitag ngayon. Masyadong loading. Easy lang po. Darating na ho yung mabilis. For now, medyo relax lang muna tayo. Relax. Sus Mario Joseph. Mamaya ng konti kung gusto ninyo sa Facebook, sa YouTube ho namin. You can do it by subtopics. If not, yun ho full episode. That's what we did. And I'll keep doing sa aming ho sa YouTube channel ho namin. Bitag Official. Mark De La Rosa. May butas kasi ang sangay ng pulisya at PDEA na uwili din sa Xbox. There's life after election or there's life after you got out of prison. Okay. Raymond Dave Ramos, slaughterhouse na... easy. Si Riza, sana paglabas ng mga virus sa palasyo at laho namang bigla na lang... Okay, hindi easy. Si JJ Espina, sumuko na lang kasi sila para wala ng problema. Si JV Valdez, suko na kayo mga opisyal at baka pahiyain pa kayo sa harap ng publiko. Baka nag-iisip pa sila. Huwag natin pangunahan. Huwag natin i-pressure. Pag pressure natin yan, baka magpatiwa ka lang mga yan, sabay-sabay. Sige kayo. Hindi na nila pangangalanan kung sino yung kalang mahirap kasi pag tinulak mo yung mga 35 officials na yan. Do you know na kapag we pressure these 35 officials to come out on the open and confess, they might just commit suicide. Then, anong mangyayari? Sisisihin tayo. Sisisihin tayo ng kanilang pamilya. Sisisihin tayo ng kanilang mga parokyano. Ala na kasi. Sisisihin din tayo kasi, siyempre, hindi pa nabubulgar yung mga dapat ibulgar nila. Tama ba? There's life after chaos, sabi ni okay. There's life after bulilyaso behind bars, sabi ni Edward. Okay. Si Ann Studilio Caceres, there's life after cat calls yan Easy. Ganito ba yan? There's life after kumanta. Ay, nako. Hindi ako yan. Ikaw yung technician ko yan. Hindi ako marunong. Hindi ko kaya yan. Pagdating dyan, ob ako. Hindi ko kaya yan. Okay. There's life after. Okay, sabi ng lalam. Okay, sige na.
Oh, nakikinabang din. Kaya, okay. Yun ho mga reaction ho sa atin. At 10:48. Okay, sige. Itong the House of Representatives, alam niyo mga bossing, matagal na ho ito talagang this is a problem sa bansa ho natin. Problema ho talaga ito. Marami ho mga motorista, babae man o lalaki, matanda o bata, o nasa edad na middle age or life first. Life first, ibig sabihin from 40s and up. Yung iba, mga golden years na. Yung iba, mga sinasabi na ho na the next generation, yung mga 18 to 25, and then the new generation, 25 to 35, na sila ho'y pag nagmamaneho, nagte-text. Ay, sana ho, sana mga bossing, itong pagbaban ho sa mga pagte-text habang nagmamaneho, dapat ito pinasasampulan ho ito eh. Ang problema, paano mo masasampulan yan? Mga piloso po yung mga putok sa buho na yan. Nakakita na ho ba kayo ng nakamotor na nakahagad na police at MMDA? Habang siya'y tumatakbo sa kalye at nagte-text, can you send me, bring me a photo na yung isang opisyal ng police or MMDA nagmumotorsiklo at the same time nagte-text. You know, from now on, I'd like you to bring me something so that ikalat ho natin dito sa programa ho na bring me somebody na driving at the same time texting. Bring me. I might just give away a motorcycle, 250cc. Give me the best shots that you can. I'm still studying. Pero meron ho, I can give away motorcycle. 250cc. Bring me. Nagbibiro ba ako? No, I'm still studying. Huwag nyo akong subukan. Easy. Seriously, mga bossing, 50 minutes after 10, 10 minutes bago mag-11 o'clock, and then wala na tayo. And may susunod na ho sa atin. Well, gusto ko sana pasadahan quickly ho itong ano. Okay, linawin ho muna natin ating lalamunan dahil may sabit ng konti. Okay. Kamakailan, mga bossing, nagbigay ho ng pahayag yung aming kasamahan si Martin Andanar tungkol ho doon sa plano ho ng Duterte's government na baka magkaroon ho ng tabloid at website ho yung ito ho'y PTV4, yung government ni Duterte, weekly presidential TV and radio talk show. So, yan ho'y sinabi ho ni Martin Andanar. Kasamahan ho natin dito yan. Kaibigan ko ho yan. Sinabi ho niya na yun ho ang plano na, develop a platform for a website and then a tabloid newspaper and then yung weekly presidential TV and radio talk show. Ito ho'y umani ng silent negative reactions. Alam niyo ho ba kung saan? Alam niyo ho ba kung bakit? Sila ho kasi, ito ho yung mga talagang pinoprotektahan ng kanilang interest. Bakit ho? Kung sino man ho itong mga tao na ito, mga bossing. What's wrong kung ang PTV4 under the PCOO office ni Martin Andanar na mag-set up ho ng tabloid, mag-set up ho ng website, mag-set up ho ng radio and TV talk shows. Shows that are real. Ito mga hard talks, real issues, confronting the economy, hindi lang ho yan. Confronting our, our country. What's wrong? Yung iba ho kasi mga bossing, sila ho, may mga nagsasabi ng kyaw-kyaw dyan na parang, eto na, babalik na yung dating era ni Marcos. Sila ho kung mag-isip ng ganyan eh. Sila ho yung mga nagdududa at nandoon ang pagdududa na yung pagdududa na medyo madismaya at magalit. So, ngayon pa lang. Sino ho tong mga ito? They claim to be experts. Sila ho yung mga madudunong daw. Sila rin ho yung mga kumontra ho nung 2013
Maliban ho sa TV5, hindi ho kumontra ang TV5 doon ho sa yung PTV4. Sana lang ho malinis yung mga putok sa buho. Maraming putok sa buho dyan sa PTV4 kasi kasalukuyan eh. Magsilayas na kayo. Kayo rin dyan sa PTV4 na mga matagal na uugod-ugod na. Iba sa inyo, may mga kasong sexual harassment. Hindi lang sexual harassment, sexual abuse sa inyo mga tao dyan. Kung buhay pa kayo, dapat sa inyo, talagang kinukuha ni Lord eh. Bakit? Kung ganyang klaseng sistema, baguhin nga talaga. Kaya nga, etong si Martin Andanar, malaking trabaho ito. Ako ho'y naniniwala na wala hong problema kapag ang PTV4 ho, ito ho talagang tumayo bilang isang istasyon na ito ho yung mga bagay na sabihin na ho natin na magpalabas ho na magagandang palabas na may katuturan sa komunidad. Wala hong masama roon. Wala rin hong masama kapag sila ho'y kumuha ho rin ng mga co-producers or sabihin ho natin mga sabihin natin hindi lang ho parang ito ho yung mga the helping of some other producers na will come up with good shows. And then, the ability to be able to raise revenues. May kumontra ho dito sa ito ng 2013 na sinasabi ho nila ay hindi ho sila papayag ng isang PTV4 na hindi raw patas ng isang PTV4 na sinusuportahan ng gobyerno galing sa buwis ng tao na makipag-compete, makipagkompetisyon sa mainstream network. Holy cow! Who said that? Well, sino ba? The mainstream media, ang higanteng mga network na so afraid of the shadow. These people, sabihin natin, natatakot na iinggit. Alam niyo ho kasi bakit? Unang-una, ang mga palabas ninyo, Sus Mariosep, kayo lang nakakaalam kasi puro pera-pera. Pero yung sinasabing prangkisang ibinigay sa inyo, at yan ay obligasyon nyo sa taong bayan na magpalabas ng mga may katuturan sa balita ninyo. May katuturan ba? Yung mga sinasabing palabas ninyo, puro kay telenovela. Yung mga palabas pa ninyo kung ano-ano. Kung minsan, inuobliga pa ninyo yung mga taong manood kayo. Syempre sila, nasanay na, hindi na natin sila pwedeng kontrolahin. Ang ginagawa ninyo, pinapenalize ninyo, na tapos papanoorin na may bayad. Subscribe. Ganun ba? So, ang point ho natin dito, sigurado bago kayo magsalita at kokontra sa isang network tulad ng PTV4 na papagandahin ho yan para hong BBC ang dating. Para ho siyang public broadcasting. But public broadcasting emanates yung kanilang mga revenues coming from the support of the members. Allowed ho yan. They're raising funds every 6 months in a year. Sa USO, PBS ang tawag ho yan. Public broadcasting. So dito ho sa atin, PTV4 is, ito ho funded by the government. Importante lang ho talaga linisin ho ang Channel 4. Importante ho talaga linisin ho at palitan na ho yung mga the old goats. At yung mga old goats na yan, make sure na ito hindi ho sila mga sexual starved executives. And then away from, parang sinasabi ho natin, sila ho yung mandaragit o di kaya mga predators, sexual predators na mga executive sa 4. Nakikinig ba kayo? Yung iba dyan, nakaupo-upo lang, nagpapalaki ng inyong mga kung ano-ano sa gitna ng inyong mga zipper. Nakatulong lang kayo dun sa Xbox sa palasyo kung sino na kayo nakaupo na kayo mga kumag, kengkoy, kulokoy kayo. Umayos rin nga kayo. Kaya kay Martin, dapat linisin ho yan. Ako naniniwala, malilinis ng PTV4. Pero ako rin ho naniniwala na wala hong karapatan ang sinamang network ng mga higante. Yung mga higante, hindi ho kabilang ang Channel 5 dyan. Kasi suportado ho ng Channel 5 kung anong gagawin ng gobyerno at pagandahin kung kinakailangan mag-raise ng revenues by way of allowing their programs to get revenues from the outside. Kinakabahan na ho agad yung mga bombolis nagkakalansingan ho ng itong mga malalaking higanting network. At kumukontra ho sila. Kasi isuportado na kayo namin. Pera namin yan. Tapos makipag-compete kayo sa amin. Nakikita niyo yung greed. Come on, taper your greed. Bawasin yung inyong pagiging sakim. Kayong mga malalaking higanting network, hindi kasama TV5 dyan.
Pera-pera lang ba? Oh, kasi karamihan ho rito, wala naman ho sa kanila. Wala ho tayong napapanood dito sa kanilang mga higante na talagang yung mga palabas ho, na yung mga, ilagay nyo yung mga taong karapat-dapat dyan na pwedeng pakinggan sa ere na nagsasalita ho na may mga katuturan, hindi yung paulit-ulit na lang. Recycled na. Yung iba sa kanila, kinakailangan na nga siguro. Kasi mga institusyon na raw kasi. Ngayon, kung institusyon kayo, Jurassic naman ang dating. Oh, sige. Hindi naman kayo nagdi-discuss ng mga issues in depth pagdating ho dyan sa mga public affairs ninyo. Sige nga, hindi ako wala naman kayong mga no holds barred. Kasi no holds bar? Patay ka, paktay ka dyan pag nag no holds bar ka sa mga higanting network. Talagang pipit-pitin ng bombolias mo ng mga executives. Kaya takot sila kasi itong mga elitista na tong interest na malaking negosyo ang kanilang pinangangalagaan. You get it? Ngayon, kung ang Channel 4 now planning to set up and make it another force, an alternative, beyond alternative, pagsilbihan ho ang taong bayan. I believe in that. Ang problema ho yung mga higanting network. Nagkakalangsingan ng mga bombolyas. Hindi raw po pwede ang isang government station na itong pagpasok ni Digong pondohan at mag-compete sa mga mainstream dahil sila lang yung higante. Sila lang kami lang ang higante. Wala nang iba. Kaya kung sino man dyan, neck nyo. Shut the F up. I rest my case. See you tomorrow. Adios.